ang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Magandang araw sa inyo mga bata! Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Ang salitang Pentecostes ay hango sa salitang Griego na Pentecosti, na ibig sabihin ay 50 araw. 50 araw matapos na si Kuya Jesus ay muling nabuhay. Isang mahalagang pangyayari ang naganap. Ito ay ang pagdating ng Espiritu Santo. Nitong mga nagdaang linggo, madalas nating naririnig sa Ebanghelyo ang tungkol sa Espiritu Santo. Katunayan, bago umakyat sa langit si Kuya Jesus, ipinangako rin niya sa mga alagad ang pagdating ng Espiritu Santo. Sino ba ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo mga bata ay ang ikatlong persona ng banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Siya ay nagmula sa Ama at sa Anak bilang hininga ng kanilang pag-ibig na nagdadamayan. Mahirap man ilarawan ang Espiritu Santo dahil wala siyang anyo o hugis. Nararanasan naman natin siya sa ating isipan at puso sa mga mapagmahal nating pakikiugnay sa pamilya, kaibigan at sa ating mapagkapwang buhay sa simbahan at lipunan. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pagbibigay ng Espiritu Santo sa mga alagad nang sila ay hiningahan ni Kuya Jesus at sinabihan, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." At mula naman sa aklat ng mga gawa, habang ang mga alagad ay nagkakatipon sa isang lugar, biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang tila mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Sa pagdating ng Espiritu Santo, naging matapang ang mga alagad na lantarang ipahayag ang tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos. Ang Espiritu Santong ipinadala ng Ama at ng Kristong muling nabuhay ang siyang nagluwal o nagsilang sa unang pamayanang Kristiyano, ang simbahan. At hanggang ngayon, ang Espiritu Santo ang nagpapatatag, bumubuhay at nagpapabanal sa simbahan. Siya ang Espiritu ng pag-ibig na tumutulong sa atin upang isabuhay ang buhay ng banal na Santatlo sa patuloy na pagtulad kay Kristo. Tulad ng mga alagad, mga bata, tinanggap din natin ang Espiritu Santo noong tayo ay bininyagan. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at sa sakramento ng kumpil. Ginagawa niya tayong maaasahang kasapi ng simbahan na may tatag na isabuhay ang pananampalatayang ating tinanggap. Kaya naman, sikapin natin na laging manatiling bukas sa paggabay sa atin ng Espiritu Santo. Una, ugaliin natin na manalangin sa Espiritu Santo araw-araw upang hingin ang kanyang paggabay at tulong. Ikalawa, palaging gumawa ng mabuti. Nakikilala na ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin kung tayo ay nagsisikap na laging gumawa ng mabuti, nagmamahal at sumusunod sa mga utos ng Diyos.